Time check mga ka-cleaners. Ngayon ay hapon na. Ang gagawin natin mga ka-cleaners ay maghuhugas tayo ng mga baso, mga ginamit nila bago tayo umuwi. Tara! At ito na nga mga ka-cleaners, maghuhugas muna tayo ng mga baso na ginamit nila bago tayo umuwi mamaya alas 8 ng gabi. Yan yung mga ginamit nila para bukas pagdating nila ng umaga ay malinis na, gagamitin na lang. Hindi lang baso yung mga lilinisin natin dyan mga ka-cleaners, pati yung mga pitchel, yung mga thermos na ginamit nila sa pagtitimpla ng mga coffee. Iba-ibang klase ang coffee dito. May mga dahon silang ginagamit, may mga parang buhangin, may natural naman na kape. Yan, basta iba-iba yung mga kape na kanilang mga ginagamit dito. At yun nga mga ka-cleaners, lagi kong ina-advise, mag-iingat tayo sa mga ganyang bagay, lalo na sa paghuhugas. Iwasan natin mabasag yung kanilang mga baso na ginagamit hanggat maaari. Kasi may time na minsan paborito nila yung bagay, gusto nila yung baso. Tapos nabasag natin katulad nung nangyari kanina, pero hindi naman siya nabasag, nauntog lang. At awa ng Diyos, okay naman. Thanks naman tayo kasi hindi siya nabasag. Papaliwanag tayo ng isang katutak na paliwanag, syempre. Pero be honest lang mga ka-cleaners. Mga ganyang bagay, dapat nagsasabi tayo ng totoo sa kanila kung ano yung nangyari para bawas ang kanilang inis kung sakali man ay yung mga amo natin ay mainit ang ulo para hindi tayo mapagdiskitahan. Basta lagi lang tayong mag-iingat sa mga ganong bagay. Ito lalo na ito na nililinis natin yung kettle na yan, mga water heater, dyan sila nagtitimpla ng coffee, so sinasaksak sa dikuryente yan. Palagi nating iingatan na mabasa yung ilalim kahit anong hugas natin. Basta ang importante, wag mababasa yung may bilog na yan sa ilalim kasi dyan masisira yan. Oras na masira yan, maaari din silang magkaroon ng problema sa'yo or mga ganyan. Okay sana kung mababait yung mga boss natin, kagaya ng mga boss ko, sobrang babait. So, walang problema sa kanila, papalitan na lang nila ng bago yan. So, bibili sila ulit ng bago para gamitin ulit. Kaya, lagi kong ina-advise, paalala, ingatan yung mga bagay na yan kasi yan yung mahalaga sa kanila, lalo na pagdating sa umaga at sa hapon. At saka nga pala mga ka-cleaners, baka pwede nyo akong i-subscribe sa aking YouTube channel. Nagsisimula pa lang po ako, baka sakali lang po. Marami kayong makikita dito sa mga video ko, mga reminders tungkol sa pagtatrabaho dito sa Saudi. Bukod sa malayo tayo sa pamilya, para in time na meron kayong pagkakataon mag-apply sa Pilipinas at nandito kayo, may mga matututunan na tayo pagdating dito. Para kahit papano yung mga basic na trabaho may apply nyo sa inyong mga sarili para pagdating nyo dito ay meron na kayong alam sa mga ganitong trabaho. At pagkatapos nga po pala dito mga ka-cleaners, pagkatapos natin hugasan lahat ng yan, mga baso, kettle, ang susunod naman natin gagawin ay
ilalagay naman natin sila sa kanilang mga opisina. Dapat hindi tayo nagkakamali kung ano yung gamit ng isang office, ayun din ang ibabalik mo. Lagi nating tatandaan kung ano yung kanilang mga ginagamit para sigurado. Nung unang ginawa ko yan, pinicturan ko yung mga baso, kutsara sa kanilang mga office. Gumawa ako ng mga alibay para makita ko siya at maibalik ko ng tama para hindi sila magkaroon ng pagtatanong sa'yo kung nasaan yung kanilang gamit. Para sigurado, picturean mo na. At dito na nga nagtatapos ang aking video sa buong maghapon na ito. Please subscribe my YouTube channel.